Maganda po mga kapatid. Ang ating po mensahe ngayon ay actually mensahe sa umaga na matagal na nakakaraan. Ang isang katanungan, bakit tayo nandito? In other words, ito'y katanungan tungkol sa ating pag-iral bilang tao. Ba't nandito tayo? Doon po sa isang pinapanood ko dati sa YouTube, tinatanong niya kung anong dahilan ba't nandito tayo ngayon. Anong ibig sabihin ng buhay natin sa mundong ito? Kaya sila, dahil hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi nila masagot yun kung bakit nandito tayo. Pero ito po ang ating pag-aaralan sa hapon na ito. Maraming katanong na dapat nating itanong. Number 1, sino ako? Saan tayo nanggaling? Bakit tayo nandito? At saan tayo pupunta? Kasi ito po yung mga tanong na totoo kasi lahat tayo pinanganak. So bakit tayo pinanganak? Lahat tayo mamamatay. So saan tayo pupunta? So ito yung mga tanongan ng pagiging tao sa mundo, mga kapatid. Na bilang mga tao, minsan dapat nating itanong yung mga tanong na yun. So sino tayo? Doon po sa sagot ng mga scientists, tayo po ay katawan na may buhay. Sabi sa eskwelahan, tayo po ang pinakamataas na anyo ng mga hayop. You are the highest form animals. So in other words, tayo mga hayop. Tayo nga lang pinakamataas, pero actually, mga hayop rin tayo. Wala tayong pagkakaiba sa kalabaw, sa aso. Mas mataas nga lang tayo sa kanila. So tayo may katawan na may buhay, tayo pinakamataas na anyo ng mga hayop. Ito po sinasabi ng isang, actually, hindi po siya atheist, siya naniniwala sa Diyos. In-examine niya itong mga katanungan na ito at ipinakilala niya kung anong pagtingin ng mga scientists tungkol sa tao. Ang sabi ng tao ito, Stephen Jonathan Rummelsburg, walang Amerikano sa German, the scientific view of man considers the human condition in all its purely material phenomena. Sa mga scientists, sa kanila, ang tao ay material lang kanila. Wala pinagkaiba sa mga Jehovah's Witnesses na pinaniniwalaan nilang tao, katawan lang na may hininga. So pag tayo ay namatay, wala na. Wala ka nang alam kanila dahil ikay katawan lamang na may hininga. So ganoon din ang pagtingin ng mga scientists sa tao. So sa tingin nila, tayo katulad lang ng mga hayop. Meron tayong katawan, pure material, at wala nang ibang bagay na nasa tao kanila. So yun ang view ng mga scientists. Kung ano yung tao, sino tayo. So saan tayo nanggaling? So sabi ng mga scientists, tayo po'y katawan na may buhay. Period. Wala na. Hindi sila naniniwala na tayo may espiritu, etc. So tayo katawan na may buhay. Yun lang. So saan tayo nanggaling? Ito po isang katanungan na mahirap sagutin. Kapag inaalis natin ng Diyos sa larawan, mahirap sagutin. No, ako po yung nag-aaral sa kolehiyo, meron kaming subject, philosophy of religion. Ang teacher po namin, siyempre pare. Hanggang ngayon, buhay pa yun eh. Nakita ko sa YouTube, buhay pa siya. O namatay sa kamakailan lang. So matanda na siya namatay. Sabi nila, ang lahat ng mga bagay, kasama tayo, galing sa isang aksidente na tinatawag na Big Bang kanya. So nagkabanggaan, tapos ang labasan ng mga planeta, mga between, kasama tayo doon. Yung buhay, nagsimula doon kanila. Yun ang Big Bang Theory. Isang theory ng universe ay nilalang billion of years ago as a result of a giant explosion. So nanggaling ang lahat ng mga bagay, buhay at walang buhay, doon sa explosion na yun. So mula doon sa malaking pagsabog, naalala ang universe, pati yung buhay. So yun ang kanilang view. So yung buhay, nanggaling sa isang maliit
na selula at ito'y nagbago sa kanyang sarili, kanya. Hanggang ito'y naging mga hayop, naging halaman, naging tao. Yun ang kailang paningin. Sa nag-God sa Big Bang explosion. So, itong paliwalag na ito ng mga scientists, yung kailang attempt na ipaliwalag ang pinanggalingan, sinasabi lang sa atin yung paano nagsimula. Pero hindi sinasagot yung bakit. Yun ang pinakamahalagang tanong. Bakit? Bakit lumabas ang lahat ng mga bagay? O pinaliliwag nila yung paraan. How? Kanya, totoo. Pero yung why, bakit? Hindi na masagot. Alam niyo itong Big Bang Theory na ito, tinuturo sa eskwelahan ito eh. Ito'y lumalabag sa unang batas ng kalikasan. Ano yun? Yung cause and effect. In other words, walang lalabas na isang bagay kung walang nagpalabas. Halimbawa, sa simpleng salita, itong table na ito, dyan lang yan. Hindi gagalaw sa kanyang sarili. Gagalaw lang niya pagka inusog natin. Gagalaw siya. Pero may magpapagalaw sa kanya. Hindi siya gagalaw sa sarili niya. Kasi ninyo, kung kayo ay mapaalis, tapos magdadamit kayo, hindi naman pupunta yung damit sa'yo. Kung ano yung damit, susub sarili mo. So, mayroong cost yung bawat effect. Lahat ng paggalaw ay may dahilan. So, ano ang dahilan? Bakit biglang sumabog? At nagkaroon ng iba't ibang mga planeta, bituin, mga nilalang. Bakit? Hindi nila may paliwanag. Basta-basta lang sumabog, kaya sa simpleng kaisipan ng mga tao, hindi pwede yun. Hindi pwedeng gagalaw isang bagay kung wala nagpagalaw. Posible yan. Yung itong mga ilaw na yan, kung di natin sisindihan yan, di sisindi sa sarili nila. Meron magsisindi sa kanila. So yung katanungan dito, bakit? Anong dahilan? Bakit sumabog yun? Bakit bigla lang siya sumabog? Anong dahilan? Hindi na masagot. Sinasabi na lang, ganito yung paraan, kaya may sumabog at mabasa lahat ng mga bagay. Hindi lang may pala kung bakit. Kaya kung bakit tayo nandito, bakit nandito tayo? Ito yung isang mahalagang tanong. Bakit nandito tayo? Anong layunin ng tao? Ba't nandito siya? Ngayon, from the scientific point of view, dahil wala namang sila kinikilalang espiritu na mabubuhay pagkatapos ng namatay, ang kailang sinasabing layunin, wala nang ibang dahilan ng buhay, kundi kayo magpakasaya at hindi ka makaranas ng sakit. Yun lang. Yun ang philosophy ng mga tao. Ibig sabihin, kaya dito tayo, para tayo sumaya, at iwasan natin ang tayo magkaroon ng sakit na maramdaman natin, ganyan. So, philosophy nila, sinasabi sa 1 Corinthians 15 verse 32, let us eat and drink, for tomorrow we die. Yan ang philosophy ng mga tao, di ba? Kahit sa mga tao, misa naniniwala sa Diyos, pero hindi sila seryoso, yun ang kailang filosofiya. Magpasaya na tayo, kasi bukas mamamatay tayo. Yun ang kailang dahilan, ba't nandito sila? From scientific point of view, kung wala yung Diyos, yan ang maging kasagutan ng tanong na yan, kung ba't nandito tayo. Dito tayo para magpasaya, mag-enjoy tayo, kanila. Huwag nating pabayaan na tayo makaranas ng bigati at sakit, kanila. Doon tayo, yun ang dahilan, ba't tayo nandito sa mundong ito. Yun ang sabi nila. Tapos, saan tayo pupunta? Ito ang isang katanungan na nagiging critical pagiging malapit ng mamatay. Saan pupunta? Hindi ko makalimutan, noon lang namamatay yung lola namin sa father side, binata na ako na rin. Hindi, natatakot siya. Tinawag niya yung kanyang kaisa-isang pinsang buo, na babae rin, na namatay na rin. At sabi niya doon sa kanyang pinsan, ipanalangin mo ako kanya, natatakot ako kanya. So hindi niya alam kung saan pupunta. Bakit kung alam natin kung saan tayo pupunta, at alam natin hindi tayo mapapahama, hindi tayo natatakot mamatay, hindi ba? Pero from scientific point of view,
babalik lang tayo sa ating pinanggalingan. So, tayo nang galing sa material na pinanggalingan, so babalikin tayo sa material na pinanggalingan. Ito yung sinasagot din ng Biblia. Tayo alabok, babalik sa alabok. Pero yun, may bahagi lang ng tao yun. Kung Biblia pinag-uusapan. Pero sa mga scientists, yan lang ang tao. Material na may hininga kanya. So, namatay siya, babalik lang siya sa kanyang pinanggalingan. Babalik siya sa lupa kanina. Dahil siya galing sa lupa, babalik siya sa lupa. Ito yung tinatawag nilang materialist point of view. Yung mga saksi ni Jehovah, mga Seventh-day Adventist, ganun sila. Walang espiritong tao kanila. Hindi, walang espiritu. Tayo katawan lang na may hininga. Pag namatay tayo, babalik tayo sa ating pinanggalingan. So, muli, yung mga scientists, nasasagot lang nila yung paano, pero hindi nila masasagot yung bakit. So, yun, masasagot nila paano dumating ang lahat ng mga bagay, may pagsabog na dumating, at tapos doon ang galing ang lahat, pero kung tatanungin natin sila, bakit sumabog? Hindi nila masagot. O, yung paano, masasagot nila yan. May isang kapatid na isang retired na doktor, ano po, ang pangalan niya si Bo Kirkwood, meron siyang sinulat na aklat, The Purpose-Driven God. Na makita mo lang kung mabasa yung libro, parang naalala ko yung Purpose-Driven Life, di ba? Yung mga libro na mga born again. Baliktad naman siya, sabi niya, The Purpose-Driven God. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos ay may dahilan. Ganyan. Itong baliktad, pag ginaalis natin ng Diyos, hindi natin masasagot yung bakit, anong dahilan. Ang masasagot lang natin, yung paano. Eh, siyempre, paano masasagutin yung bakit? Nagkaroon ng aksidente, kanya. Lumabas ang lahat. Bakit? Hindi nila alam. Basta nangyari, basta kanila. So, meron kakulangan sa kanilang pananaw. So, dito po natin titignan kung sa Biblia pinag-uusapan, kung may Diyos. Dahil ang mga scientists, kalahati lang ang napapaliwanag nila. Yung bahagi from na may papaliwanag nila. Pag hindi nila paliwanag, hindi nila paniniwalaan. Basta kung merong dahilan, merong paliwanag, paniniwalaan nila. Basahin po natin. The scientific view of man considers the human condition in all its purely material phenomena. Yun ang tao. Kaya tayo ay pinakamataas ng anyo ng mga hayop dahil wala tayong pagkakaiba sa mga hayop. Mamamatay yung mga hayop, babalik sa lupa. Mamamatay tayo, babalik tayo sa lupa. Introductively assumes that the inductive method of reasoning, aided by the scientific method, and interpreted by the five senses, constitutes the best way of knowing real things. Ibig sabihin, kung makikita mo kanya, mararamdaman mo, magpapaniwalag mo, yun ang totoo nila. So dahil hindi nakikita yung Diyos, hindi sila naniniwala. Dahil hindi nila nakikita yung Espiritu, hindi rin sila naniniwala. Hindi totoo yan, kaya hindi natin mahawakan yan, hindi natin makita, hindi natin maramdaman, hindi totoo yan, kaya nila eh. Si Aristotle, sabi niya, pointed out that all learning begins in the senses. And there is nothing wrong with the beginning with the scientific perspective. It is problematic. However, if we end with it, tama naman po yan. Kung sa lahat ng pag-aahalap ng katotohanan, ginagamit natin scientific method, di ba? Kahit nasa pagbabasa sa Biblia. Kaya lang, sa kanila may kakulangan dahil umihinto sila doon sa material na bahagi lamang ng tao. Pag hindi nila nakikita, ay, hindi namin paniniwalaan yan, hindi namin mapapaniwalag yan. So, dito totoo yan. So, yan ang kailang paningin. Kaya nga yung mga scientists, very busy yan, nag-ahanap ng evidence. Eh, kung minsan, wala namang katibayan ng isang bagay na ito yung umiira. Alam ba, espiritu. Totoo naman may espiritu. Tayo espiritu. Pero dahil nila maipakita, hindi sila naniniwala. Maraming problema ang mga scientists, mga kapatid. Hindi nila maipaliwanag ang oras. Hindi nila maipaliwanag yun. Kahit anong paliwanag gawin nila, hindi nila maipaliwanag yung oras. Hindi nila maipaliwanag yung kaisipan. Makikita natin ang utak at ang kaisipan, hindi sila pareho.
Akala ko dati pareho eh. Ang utak, sa physical na bahagi, na kumukontrol sa ating physical na bahagi. Pero iba naman yung kaisipan. Ang ating kaisipan, yun ang gagaling sa utak niya dahil pag namatay tayo, meron pa rin tayong kaisipan. Pero wala tayong utak. So yun ang problema nila. Kailangan makita nila, maramdaman nila, mapakinggan nila, etc. bago paniwalaan isang bagay. Pero hindi lang yun ang paraan na makita natin para sabihin natin na ito'y totoo. Ganito rin ang mga naunang philosophers ng mga Grego. Tinatanggap lang nila yung mga bagay na kailang may paliwanag. Kaya hindi sila naniniwala sa Ebanghelyo. Dahil hindi nila may paliwanag. Bakit kinakailang mamatay ang isang tao para tayo maligtas? Ano yung rational nun? Hindi nila may paliwanag. So, hindi sila naniniwala. Dito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 22 hanggang verse 23, sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda. Talagang gano'n ng mga Hudyo. At ang mga Grego ay mahanap ng karunungan. Ano yung karunungan ng isang tao yung mamatay para tayo maligtas sa ating mga kasalanan? Karunungan doon nga nila. Subalit pinangangaral namin ng Kristo na ipinako sa krus, na isang katitusuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Kaya hindi nga niya may paliwanag. So, that's foolishness kaya nila. Kahangalan yan. Anong kahulugan na mamatay siya at para tayo maligtas? Totoo nga naman, kung hindi mo ayaw mong tanggapin dahil hindi mo ay paliwanag, yun ay kahangalan. Pero hindi kahangalan yun. Dahil totoong niligtas tayo ng tinatawag lang kahangalan na si Kristo namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Ngayon, pag nilagay natin ang Diyos sa larawan, kasi scientists walang Diyos. Majority ng mga scientists ay atheist. Majority sa kanila atheist. May kakaunti mga hindi. Pero majority sila atheist. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Pag nilagay natin ang Diyos at tanungin natin yung mga tanong, meron tayong sagot. May papaliwag natin kung bakit at paano tayo nakarating sa lupa at anong dahilan sa tayo pupunta. Kung ang pinag-uusapan nilalagay natin sa perspective ng katotohanan na walang iba kundi salita ng Diyos. Dito sa John chapter 17, verse 17, sinasabi ng Panginoon, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan, soling katotohanan, ang salita ng Diyos sa niya. Kaya ito'y masasagot niya ang lahat ng mga tanong sapagkat ito'y katotohanan. Sino tayo? Alam po natin ang tao ay hindi lamang material nila lang katulad ng mga hayop. Yung mga hayop, talaga sila material na nila lang. Pag namatay sila, wala na. Babalik talaga sila sa lupa. Pero hindi ang tao. Ang tao, kay iba sa mga hayop, ay may kaisipan. Siya may kakayang mag-isip at gawa ng desisyon. Yun lamang ang nilalang ng Diyos na ganoon. Dahil tayo nilalang sa larawan ng Diyos. Ang Diyos ay may kaisipan. Meron siyang kakayang mag-isip at gawa ng desisyon. Meron tayong kalayaan na gawin natin yun. So, yun ang pagkakaiba ng tao sa mga hayop. Kung babasahin natin ang Biblia, ang tao ay nilalang sa larawan ng Diyos at sa kanyang kawangisan. May bahagi ng tao na katulad ng Diyos. Kaya nga tayo may karunungan, may kaisipan, pwede tayong gumawa ng desisyon, meron tayong emosyon. Ay yung mga hayop, meron silang kunting emosyon, pero hindi katulad natin. Kasi maaaring yun, gaya lang po sa kanilang instinct, sa kanilang pagkalala. Ito po sa Filipos, chapter 4, verse 7. May mga bagay na hindi maintindihan ng tao. Sabi rito, at ang kapayapaan ng Diyos, hindi maintindihan ng tao yun. Hindi maunawaan ng mga tao, lalo na sa panahon ng mga pag-uusig, kung bakit ang mga Kristiyano willing silang mamatay para sa ilang pananampalataya. Hindi maintindihan ng tao yun. Ang mga Kristiyano lang na may pananampalataya ang nakakaunawa, ang kapayapaan ng Diyos, yun ang kapayapaan ng Kristiyano. Dahil hindi maabot ng pag-iisip
ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So yung kapayapaan ng Diyos na napupunta sa ating mga Kristiyano dahil sa ating pananampalataya. Yun ang kapayapaan na sa gitna ng anumang panganib, ikay may kapayapaan, ganyan. Hindi ibig sabihin na hindi tayo natatakot, pero sa gitna ng ating pagkatakot, ay meron tayong kapayapaan. Dahil ito'y dinudulot ng kaisipan at katotohanan na meron tayong kaligtasan, ganyan. Yun ang dahilan bakit yung mga nangunang Kristiyano ay hindi natakot, hindi willing silang mamatay. Hindi natin sinasabi sila natatakot habang andun ang leon sa kanilang harapan. Pero willing nilang gawin yun dahil nasa kanilang kapayapaan ng Diyos. Ganyan. Sa Romans chapter 12 verse 2, huwag niyong tularan ng sanglibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So tayo may pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Meron tayong kaisipan na pwede tayong gawa ng kahatulan. Ibig sabihin, pag nagbago ang ating pag-iisip, dulot ng salita ng Diyos, kanya, mapapatunayan natin na ang salita ng Diyos mabuti, kasiyasiya ang kalooban ng Diyos, kanya. Na hindi maintindihan ng mga tao. Dito sa Philippians 4:8, kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung merong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin niyo mga bagay nito kanya. So, meron tayong kaisipan. So, hindi tayo material na bagay lang. Alam niyo ang isip, hindi nila mapatunayan ang kaisipan. Hindi naman natin siya nakikita. Hindi mo siya nararamdaman. Hindi mo siya naririnig. Pero siya'y totoo. Dahil meron tayong kaisipan, di ba? Ito rin po yung problema ng mga scientists kasi hindi nila may mapatunayan ang kaisipan. Meron ako nabasa ng article sa Time Magazine kanya, ang problema ng kaisipan. Saan galing yung kaisipan? Hindi naman ito material. Hindi mo siya masusukat. Hindi siya masusukat. Hindi mo makikita. Hindi mo siya mararamdaman. Hindi mo siya malalasahan. Pero meron kang kaisipan. So makikita natin ang tao, hindi lang siya material na nilalang. Meron siyang bahagi na hindi material. Ito nga siya nasabi natin kanina. Yung problema ng scientist ng pagpapaliwanag ng kaisipan. Ang utak, hindi siya ang kaisipan. May mga tao na wala sa kaisipan, pero walang problema kayo ng utak. Di ba yung mga, anong tawag nila? Mentally impaired kayo nila. Mahirap sabihin yung nasisiraan ng brain. Mentally impaired na lang. Wala namang problema yung utak nila. Normal yung utak nila. Ang may problema yung kailang kaisipan. Hindi pa rin sila pareho. Sabi nga po rito, the mind-body problem is really two problems. The item problem concerns the nature of mental items. Are they or are they not physical? Hindi sila physical. Yung physical, nakikita mo eh. Hindi mo sila nakikita kanya. So, hindi na maipaliwanag. Tutuloy po natin. The essence problem concerns the nature of defining essences of mental phenomena, consciousness, and intentionality. Can they not be explained in physical terms? Hindi mo sila maipaliwanag from physical point of view dahil hindi mo na sila nakikita. Ang ating kaisipan, pati ang ating mga intensyon, hindi naman physical na bagay yung mga yun. Pero sila'y totoo. Lahat ng tao lang nila, meron tayo kaisipan. Dahil meron tayo. Pero hindi nila maipaliwanag from physical or scientific point of view. So, ang tao po, mayroon siyang kaisipan. Capable of thinking, making decisions. Meron siyang emosyon. Ang emosyon, hindi rin natin siya maipaliwanag. Kung bakit ang tao, nagkakaroon siya ng pag-ibig sa isang lalaki at ang babae, nagkakaroon ng pag-ibig sa lalaki. Sa babae, hindi natin maipaliwanag yun. Meron siyang magic, ganyan. Bigla nga siya dating, hindi mo maipaliwanag. Pero doon yun.
Katulad ng Diyos, meron din siyang emosyon. Ang mga hayop, sabi nila, tayo pinakamataas na uri ng mga hayop, wala naman silang kaisipan at emosyon katulad ng tao. Siguro ang pinakamalapit. Kaya yung mga aso at mga pusa, pero sila gusto lang tayo ng mga aso at mga pusa because they depend on us. Tayo nagpapakain sa kanila, tayo nag-aalaga sa kanila. So, lumalapit sila sa atin. So, kailang paglapit sa atin ay from survival point of view. Pinapakain natin sila, pinakain. So, meron sila loyalty sa atin. Pero besides that, wala silang ganong klaseng emosyon katulad natin. Maaaring yun ang instinct lang ng mga hayop. Nila lang silang gano'n ng Diyos. Pero hindi sila katulad natin na talagang meron kaisipan at meron tayong emosyon. Tingnan niyo yung emosyon. Sa Matthew chapter 22 verse 37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Actually, hindi tama yung translation na ibigin mo. Ang ibig, desire. Yan ay sa pagitan ng babae at lalaki at yung mga bagay na gusto mo. Pero dapat dito, pagmamahal, mahalin mo ang Panginoon kanya. Mahalin mo ang Panginoon, Diyos, ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, mahalin mo yung kapwa na gaya ng sarili. At sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at mga propeta kanya. Andun meron tayo ng emosyon ng pagmamahal. May mga taong pinapahalagahan natin o itinataas natin at ang Diyos, nakikita natin ang kanyang kahalagahan. Ito po sa Efeso chapter 4 verse 26. Meron tayong emosyon na nagagalit. Yung tao po ay isang nilalang na misteryosong nilalang. May pagkakataon na siya'y magiliw at gusto kanya. May pagkakataon naman na magagalit siya sa'yo. Dahil meron siyang emosyon. Magalit kayo ngunit, huwag magkasala. Huwag kayang lubugan ng araw yung galit at huwag bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Ang galit is not necessarily sinful. Kahit ang Diyos nagagalit siya eh. Pero sabi ng Panginoon ni Pablo, huwag niyong patagalin ngayon. Sa Santiago chapter 1 verse 2, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo naharap sa sarili-sarili pagsubok. Pero tayo nagagala kahit sa gitna ng pagsubok. Sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag niyong ibigin ang sanglibutan. Yung tamang ibigin. Desire. Huwag niyong ibigin ang sanglibutan, niya mga bagay na nasa sanglibutan. Ang pag-ibig ng Ama, yan ay pagmamahal, ay wala sa sino mang umiibig sanglibutan. So meron tayong emosyon. Iba-ibang klaseng emosyon na katulad ng emosyon ng Diyos at kahit tayo nilang sa larawan ng Diyos. Nilang tayo sa larawan ng Diyos. Yan. Genesis chapter 1 verse 26. Saan tayo galing? Galing tayo sa Diyos. Nilalang tayo ng Diyos. At ito'y katunayan, napapatunayan natin. Sa Genesis chapter 1 verse 26, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa ipapawid, at sa mga hayop, sa mga lupa, at sa bawat mga gapang sa ibabaw ng lupa. Ang Diyos, sinatawag siya Panginoon na mahukbo. The Lord of hosts, kanya. Siya merong kapangyarihan sa lahat ng nilalang. Sa isang paraan, ganoon din ang tao. Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala. Ganoon din, parang Diyos, di ba? Sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa ipapawid, sa mga hayop sa mga lupa, sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya kailangan natin siyang ingatan. Totoo yun. Dahil kailangan natin ng mga bagay nito. Pero huwag natin baligtarin. Yung mga tao binabaligtad nila, mas mahalaga yung puno sa tao. Yan naman conservationist, di ba? Mas mahalaga yung punong kahoy sa tao. Hindi. Mas mahalaga yung tao sa punong kahoy. At punong kahoy nila lang para sa tao, di baliktad. Iyan makikita natin sa bakit tayo ganito.
Saan tayo galing? Nilalang tayo ng Diyos. Alam natin yung paraan. Alam din natin yung dahilan. May dahilan ng Diyos bakit tayo nilalang. At alam natin ang paraan kung bakit tayo nandito dahil tayo nilalang ng Diyos. Mamaya makita natin ang dahilan bakit tayo nilalang ng Diyos. So, fundamental question, saan tayo nanggaling? Sa Diyos. Paano tayo nilalang? Paano tayo nilalang ng Diyos? Dito po, we are fearfully and wonderfully made. Sabi-sabihin, nang tayo nalangin ng Diyos, pinag-iisipan na mabuti ng Diyos. Nilalang tayong maayos kanya. Nilalang tayong perfecto ng Diyos. Alam niyo, magandang maging doktor. Bakit kanya? Kung ikaw'y doktor, at pinag-aralan mong katawan ng tao, yung tinatawag ng anatomy, nakikita mo about bahagi ng tao, malalaman mo na ang tao ay nilalang ng Diyos. I-perfecto kanyang sistema, bakit siya nilalang, paano siya nilalang ng Diyos? Bawat bahaging mahalaga at may gawain. Once upon a time, tinatanong nila ano ba ang layunin ng appendix. Hindi nila alam. Pero alam nila. Ang appendix ay isang disposable na libno. Pag na-infection doon sa bahagi na yon, alisin mo na yun. Pero lumalabas sa infection. Eh dati hindi nila alam yun. Walang kwenta yan. Vestigial organ lang walang kalagay. Meron. Sapagkat lahat ng bahagi ng tao, nilalang ng Diyos, ay nilalang sa maayos na paraan. Dito sa Awit, chapter 139, verse 14. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamanghamang na kanya. So, pag nakita mo yung katawan ng tao, ikay mamamangha. At ikay magkakaroon ng kakilakilabot na damdamin dahil paano ito ginawa ng Diyos? Ang iyong magawa ay kahanga-hanga at yun ay nalalaman mabuti ng aking kaluluwa. So, ganun tayo, nilalang tayo ng maayos ng Diyos. Ayos sa kanya na yun. Ito ang ating katawan. So, yun ang sabi, dahil nilalang ng Diyos. At nilalang tayo sa kanyang karunungan, mga kapatid. Tingnan niyo. Yan ang katawan ng tao. Ako po, ngayon, sakto ako dyan. Dahil 70 kilograms ako ngayon. Dati, maabot ako 75, pero 70 na lang ngayon. So, typical ako dito. 150 pounds. Yan. Adult human body. Contains approximately 7 times 10 raised to 27 power. Ibig sabihin, 27-0 yun. Atoms. Gano'ng karami yan? And contains at least detectable traces of 60 chemical elements. And about 29 of these elements are thought to play an active positive role in life and health in humans. 11 organ system. Iba-iba yan. Doon lang sa katawan ng tao yan. Merong bahaging ginagawa ng bawat sistema ng tao na sa kanyang katawan. Ang nagkakaisa yan. Wala naman tayong kinalaman sa ating paghinga. Hindi ba natin iniisip yun? Hindi ba? Pero humingi ka. Wala rin tayong kaalaman sa pagtibok ng ating puso. Tumitibok yan, kaya ay gusto. Wala natin kinalaman sa paggiling ng ating tiyan. Wala. Siya'y gumagalaw mag-isa. Wala kang control doon. Ano magpapaliwanag yun? Ito yung dahil ginawa tayo ng Diyos. Meron siyang, ang ating katawan, meron siyang disenyo at meron siyang layunin. Hindi siya produkto ng isang aksidente. Wala pa tayong nakitang maganda pag ang dalawang bagay ay aksidente. Nanonood ako ng aksidente ng mga sasakyan. Hindi kagandahan ng lumalabas Kasi sisira yung mga sasakyan. Ala akong nakikita ang nangyari na isang Toyota at saka isang Honda, pang bangga, naging Mercedes-Benz, wala akong nakitang pareho sila masisira. Pero ang tayo nila lang ng isang marunong at walang hanggang karunungan na Diyos. Kaya ganun lang ating katawan. May lumalang sa atin. At ang lumalang sa atin ay magaling. Walang iba kundi ang Diyos. Tayo, ang Diyos ay Espiritu. Tayo rin. Nilalang tayo sa kawangisan ng Diyos So, ang Diyos ay Espiritu, ang tao rin ay Espiritu. So, hindi lang tayo material na nilalang, naggawa ng lupa, hindi lang. Tayo Espiritu, nakatira sa isang katawan, ganyan. Yun sa Zechariah, chapter 12, verse 1.
ang salita ng Panginoon laban sa Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon na naglatag ng langit at nagtatag ng lupa at lumikha ng espiritu ng tao sa loob niya, kanya. So sa gitna ng ating physical na katawan, ay may espiritu na nakatira doon. Tayo. Yun ang may pag-iisip. Yun ang mayroong kakayang magdesisyon. Yun ang may kalayaang pumili ng anumang bagay na gusto niya. Yun ang tao. Yun ang may emosyon, may espiritu. Ang katawan, wala. Nakakita na tayo ng patay sa loob ng kabaho. Meron ba siyang kaisipan? Meron ba siyang damdamin? Meron siyang pakiramdam? Wala. Dahil yung may pakiramdam, may damdamin, may kaisipan, umalis na siya roon. Yan ang tao, yan ang espiritu, dahil lang ng Diyos na kalangis natin. Ito hindi maaaring paniwalaan ng mga tao nang niniwala na tayo physical na nilang lang. Hindi, tayo espiritu nakatira sa loob ng isang katawan na nilalang ng Diyos. So, ang Diyos ay espiritu. May isang kaisipan, emosyon, may kalayaan sa kanyang sarili. Ganun din naman ang tao. Dahil ng espiritu. Meron din tayong kaisipan, meron tayong emosyon at feeling. Walang pagkakaiba sa Diyos. Ang pagkakaiba lang, siyempre, yung degree. Ang Diyos ay absolute, tayo hindi. Pero magkawangis tayo sa Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. Yan sa Acts 17 verse 29. We are the offspring of God. Tayo lang yung gano'n. Yung mga hype, hindi. Tayo lang may gano'n, sipin nyo. May kaisipan, may isip, may emosyon, may free will. Yan lang tao. Kawangis natin ang Diyos. So, hindi lang tayo physical na nilalang. Katulad ng pinapaliwalag ng mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Na tayo na po'y physical na nilalang. Si Solomon, na napakayaman, napakatalino, napakamakapangyarihan, sinabi niya, ang mere material existence, hindi ang sagot. Lahat ng mga bagay kanya ay walang kabuluhan, sabi niya eh. Yun ang tema ng Ecclesiastes. Lahat ay walang kabuluhan, walang kabuluhan, walang kabuluhan, ganyan. Basahin natin. That which has been is what will be. That which is done is what will be done. And there is nothing new under the sun, ganyan. Is there anything of which it may be said, see, this is new? It has already been in ancient times before us. Ang pinag-uusapan nito, yung kalikasan ng buhay ng isang tao. In other words, yung ginawa ng ating mga ninuno, yun din ang gagawin ng sumunod sa kanila, yun din ang gagawin ng mga susunod sa kanila, etc., etc. Walang pagbabago kanya. So, hindi natin may paniwalag kahalagaan ng tao sa material na bagay na ginagawa niya. Hindi lang yung kanyang kahulugan, sabi ni Solomon, na isang marunong na tao. Din sa Ecclesiastes chapter 1 verse 1. Ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem, so alam natin si Solomon, walang kabuluhan ng walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng walang kabuluhan, lahat eh, walang kabuluhan, ganyan. Ito ay totoo pag inalis ng Diyos sa buhay mo. Lahat ng mga makakamtan mo ay walang kabuluhan. Kasi mo, mamatay ka lang, iwanan mo yan. Anong kabuluhan no? Sabi nga ng Solomon, pati kanya ng aking pagpapagal sa ilalim ng langit ay walang kabuluhan, ganyan. Ito'y paghabol kanya sa hangin. Bakit? Paano ko malalaman kayo sumunod sa akin ay marunong, ganyan. In other words, yung pinagpaguran ko na mamamanahin ng susunod sa akin, paano ko malalaman kung marunong siya kanya? Hindi niya alam. So, paano hindi marunong? Galos tayo kanya pinagpaguran kanya. So, walang kabuluhan pati pagpapagal mo, sabi ni Solomon. So, ang material na existence, hindi yan sagot kung bakit tayo nandito. Hindi yan ang sagot, sabi ni Mr. Solomon. So, bakit tayo nandito? Hindi ang karunungan, hindi ang kapangyarihan, hindi ang kayamanan, ang kahulugan. Sabi ni Solomon, lahat na mga yan kanya ay walang kabuluhan, sabi dito. Bakit tayo nandito? Nung nalangin tayo ng Diyos, nilalang tayo na banal, katulad niya. Tayo po ay innocent at walang pagkakasala. At yun ang kagustuhan niya, ang ating mga magulang, si Adam at saka si Eva, ay pinatira niya sa isang alamanan. Para makasawa niya doon ang dalawang ito,
na innocent at walang kasalanan ganyan. Katulad niya. Yun ang layunin ng Diyos. Kaso, nagkasala sila. So ito'y nasira sa pamagitan ng kasalanan sa halaman ng Eden. Pero ito'y muling binalik ng Panginoon. Ito ang dahilan bakit tayo niligtas ng Diyos. Gusto ng Diyos na ibalik yung nasira ng kasalanan. Meron siyang mga kasamang mga tao na katulad niya ay banal. Dahil pinatawag tayo sa ating mga pangangasala. Dito sa Efeso chapter 2, ito yung sinabi na Apostle Paul, tayo muling ninalang niya kay Kristo Jesus na sinasabi niya. Basahin po natin. Dito po sa verse 8, may verse 8. Sa verse 10, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus, kanya. Para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos nanguna pa upang siya nating lakaran. So doon tayo gustong ibalik ng Diyos yung mga bagay na nasira niya. Gusto ng Diyos tayo maging banal na katulad niya. Walang kasalanan kanya. At makakasama niya magpakailanman. Hindi nangyari sa lupa, so ito yung mangyayari sa langit, mga kapatid. Usahin natin. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, hindi galing sa ating sariling paraan. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ang ibig sabihin, hindi tayo naligtas dahil tayo naging sakdal at di nagkasala. Dahil kung may isa sa atin na naging sakdal at di nagkasala, hindi mo kailangan ng Diyos, di ba? Hindi kayo matuwid, wala kang kasalanan. Kaso hindi. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Yan ang gusto niya sa halaman ng Eden eh. Lumakad sila sa kalooban ng Diyos. Kaya nga lang nagkasala sila. Yung sa Colossians chapter 3 verse 10, and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him. So gusto niya tayong ibalik doon. Kaya dito po sa Philippians chapter 2 verse 16. Oh, 2 Corinthians 4:16. Therefore we do not lose heart, even though outward man is perishing. Sa katulad ko na senior citizen, alam ko na yan. Minsan nakakita ko ng litrato ko nung ako ay binata. Parang hindi ako ito Iba lang itsura ko ngayon kasi Kasi unti-unti nang tumatanda yung tao yun. Tumanda na siya, hindi na katulad noon, ang itsura niya. Pero kanya, ang ating panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw kanya. Yet the inward man is being renewed day by day. Ito sa pamagitan ng salita ng Diyos. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Kanya. Totoo po yun. Lahat ng mga bagay na nakikita natin, pansamantala lang yan. Ano yung mahalaga? Hindi natin nakikita. Isa pagka naliligo ka ng bahay, ito, maganda. Oo, maganda yun. Pero yun nasa loob na lang mahalaga, hindi yung panlabas. Yun ang makakasama sa buong buhay mo, hindi yung itsura niya. Dahil pagdating ng araw, yung itsura yun, hindi na yung itsura niya. Yung sexy na inanga mo, hindi na sexy yun, balihan na lang minsan. Pero siya pa rin yung tao niya, di ba? Walang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. So muli tayo nila lang. Ginay sa Ecclesiastes, ano ang dahilan ba't nandito tayo? Why are we here? Nasagot ng Diyos yung how. Nilalang ko kayo kanya. Bakit tayo nilalang ng Diyos? Bakit nandito tayo? Ito ang dahilan. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ito yung dahilan. Bakit tayo nilalang ng Diyos? Let us hear the conclusion of the whole matter. Dahil ang ginawa ni Solomon sa Ecclesiastes, hindi siya isa niya. Ito walang kabuluhan, ito walang kabuluhan. Ano yung may kabuluhan ganyan? Ito ang may kabuluhan. Let us hear, pakinggan natin kanya, hawakas ang lahat ng mga bagay. Fear God and keep His commandments,
For this is man's all. Ang ibig sabihin ng this is man's all, ito yung kahulugan mo, kaya ba't ka nilala? Na tayo matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang kautusan. Yan ang dahilan ba't nandito tayo. At yan din ang dahilan ba't makakasama natin ang Diyos sa langit. Magpakailanman. Diba? Tayo matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang utos. So, meron tayo, saan tayo pupunta? Where are we going? Pag meron tayong lakad, tinatanong natin yun, where are we going? Saan tayo pupunta? Bakit natin tinatanong? Mahalaga, malaman natin saan pupunta. Bakit di mo lang tayo pupuntahan mo? So, hindi ako sasama na. Tayo po, may dalawa tayong pupuntahan sa walang hanggan. May dalawa lang. Tama naman, binasa natin kanina. For our light affliction, which is but for a moment, yung mga pag-iirap na dinadanas natin ngayon, ganyan. Panandalian lang yan, ganyan. Hindi yan permanent. It's working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Pag tayo nakadanas ng kapigatian, problema sa mundong ito, alam mo, mapasok sa isipan mo. Hindi ito ang kahulugan ng buhay namin, ganito lang. So ano yung kahulugan? While we do not look at things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Ang langit din natin nakikita. So doon tayo dadalhin ng Diyos sa langit. Kaya nga yung sinasabi niyang story, dadalhin tayo sa buong kalulutian sa langit. Kanya. Maging katulad natin ng Diyos. So yun kung tayo susunod sa Diyos, yun ang ating pupuntahan. Yun may pangakong Panginoon. So John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. Huwag kayong magulumihan na ako'y aalis, sabi ng Panginoon. You believe in God, believe also in me. Ito lang po yung nagpapakita sa atin, si kapantay ng Diyos. Dahil kung kayo sumasampalataya sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Ganyan. In my Father's house are many mansions. Ay, mas gusto ko yung salin dito kasi nababasa ko yung mansion. Pag nakakita tayo ng mansion ng isang mayamang tao, ang lahat ng ginamit sa bahay na yon ay pawang mahal. First class ang gagamitin yung materials. Hindi natin makikita sa mga bahay natin. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there will be also. Yun ang langit. Dahil po ipag-aanda ng isang magandang lugar sa langit. Yan. Pag nahihanda ko na yan, sabi ng po, babalik ako muli. Dadalig ko kayo doon, ganyan. Sa langit. Hindi, ito isang larawan ng isang pangako ng ating Panginoon. Ito rin ang magiging gantimpala natin kung tayo magiging tapat sa ating Panginoon. Dadalig na tayo sa langit. Ganyan. Doon sa magandang lugar, sa langit na walang katulad sa lupa. Siyempre, hindi natin pwede kumpara, pupunta natin sa langit. Sa namang bagay na pupunta natin sa lupa, kanya. Tingnan niyan natin sa Revelation 21 verse 3. And I heard a loud voice from heaven, saying, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes. Yan ang nakikita natin sa lupa. May umiiyak. May nalulungkot. Pag namamatay, mayroon balta tayo nagkasakit, etc. tayo umiiyak. Doon, wala lang ganun. So, walang kalungkutan doon. There shall be no more death. Hindi na tayo mamamatay doon. There will be no more sorrow. Kalungkutan. Nor cry. Wala nang pag-iyak. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Alam niyo yung pain, pag may sakit ka, masakit. Meron tayong kapatid, si Brother Rick Narasi, meron siyang pancreatic cancer. Ang sabi niya, masakit kanya. Meron akong gabi, hindi ako makatulog dahil sa sakit, sabi niya. Sakit siya. Yun yung dulot ng ating katawan. Pero doon ngayon, wala na lahat siya. For the former things have passed away. Yun ang inintay nating tahanang inianda sa atin ng Panginoon. Eh kung mga bagay na sinasabi ng Panginoon dito, nandito sa lupa. Pero doon sa ating tahanan sa langit,
Wala na yung kanya. Ang lahat ay magiging literally bago sa langit. Ngayon, katulad ng mga materialist na inaalis ang Diyos sa kailang paniniwala at sa kailang buhay, at di siya binibigyan ng respeto ng nararapat sa kanyang pagiging Diyos. Yan ang ginagawa ng mga tao. Hindi nila respeto ng Diyos. Kahit sabi nila, hindi namin nakakalimutan ng Diyos. Actually, sinasabi lang nila yun. Ano mangyari sa kanila? Dito sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 8. In flaming fire. Tignan nyo, ha? Flaming fire. Hindi ito literal na apoy na katulad sa lupa dito sa lupa. Pero katulad ng apoy sa lupa, ano ba yung pakiramdam ng ikaw ay tao doon na papaso? Ako marami na akong paso sa katawan. Sakit niya. Isa maliit na paso lang, hindi ka na makikita mo yung sakit, di ba? Pero ito, flaming fire, mainit na mainit, ganyan. Taking vengeance on those who do not know God. Ang sabi ng sanglibutan, ang Diyos ay pag-ibig, hindi siya nagpaparusa, hindi totoo yun. And on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ, this shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Yung mga saksi ni Jehovah, paniwala sa destruction, sila yung mawawala. Hindi yun. Ang ibig sabihin destruction, sila yung maihiwalay sa Diyos. Yan yung magpakailanman. Ang kailang buhay ay masisira magpakailanman. Dahil sila yung parurusahan ng Diyos sa impyerno. Yan ang pangalang pagpunta ng tao. Hindi tayo maging tapat sa Diyos. Tingnan nyo. Ito yung mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Hindi sila naniniwala sa buhay. Pero nung sila yung namamatay na, bigla sila naniniwala sa Diyos. Bisahin po natin. Thomas Paine, leading atheistic writer in American colonies. So ito isang hindi naniniwala sa Diyos. Stay with me for God's sake. I cannot bear to be left alone, O Lord. Help me. O God, what have I done to suffer so much? What will become of me hereafter? So hindi niya alam sa pupunta. I would give worlds if I had them, that the age of prison had never been published. O Lord, help me. Christ, help me. No, don't leave. Stay with me. Bakit siya hindi lang naniwala sa Diyos? Ibig sabihin, itong mga atheist na ito, sa likod ng kailang kaisipan, maniniwala sila sa Diyos. Dahil pag namatay sila, yun ang napupunta sa kailang kaisipan. Hindi lang siya, marami pa. Ito si Voltaire. Ito po isang anti-Christian atheist. Eh, siyempre, anti-Christian. I am abandoned by God and man. He said to his physician, Dr. Poshing, kung naman ang pronunciation yan, I will give you half of what I'm worth if you'll give me 6 months of life. When he was told this was impossible, he said, then I shall die and go to hell. Isnar said, for all the money in Europe, I wouldn't want to see another unbeliever die. All night long, he cried for forgiveness. Bakit sila biglang naniniwala sa Diyos? Dahil alam nila, merong gap mula din sa kanilang physical na pag-iral hanggang sa kamatayan, ganyan. Hindi nila alam yun, so sila lang tatakot. Ito pa, si Cesar Borgia, Italian nobleman, politician, at cardinal, ganyan. While I live, I provided for everything but death. Now I must die, and I am prepared to die. Ito isang cardinal. Pero sabi niya, hindi ako mamatay. Bakit? Wala ang Diyos sa kanya. Ito si Thomas Hobbes. Ito po isang political philosopher. I say again, if I had the whole world at my disposal, I will give it to live one day. I am about to take a leap into the dark. Para kung narinig yung lola namin, hindi ko alam kung silang pupuntahan niya. Natatakot ako. Natatakot ang tao ito. Pero kung siya'y buhay, hindi siya naniniwala sa Diyos. At yung pinaglalaban niya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Once upon a time, nung medyo bata pa ako, may asawa na ako doon. Dahil mahilig po ako sa chess. Meron akong sumali ko sa isang correspondence chess. So, kalaban ko Italiano.
Nakalimutan ko ng pangalan niya. Sabi niya, ako, hindi ako naniniwala kanya. Sa Diyos, sabi niya. Sabi ko, hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Kanya. Yan ang paniniwala mo. Na walang Diyos, kao sa kanya. Wala kang pagkakaiba sa akin na naniniwala ako sa Diyos. Ang paniniwala mo, hindi ka naniniwala sa Diyos, meron kang paniniwala sa Kanya na walang Diyos. Kabaliktaran kita ka kung ako'y naniniwala sa Diyos. Hindi ko lang kung sino natalo sa laban namin noon. Pero, yun ang usapan namin noong panahon na yun. So, sa ating pagtatapos, huwag tayo maging lapastahan katulad ng mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Tina-challenge sila at karunungan ng Diyos sa kailang limitadong kaisipan. Ganun lang tayo sa harapan ng Diyos. Tayo mga tao na may limitadong kaisipan. Ang Diyos, walang hanggan ang kanyang kaisipan, karunungan. So tayo magpakumbaba sa harapan ng Diyos. At sumunod tayo. At huwag tayo maging magaling sa ating sariling opinyon. Dito sa Romans chapter 12, verse 16, sinasabi sa atin, do not be wise in your own opinion. Ganyan. In other words, tanggapin natin ang sinasabi ng Diyos. Ang kahulugan ng buhay natin sa lupa ay tayo matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang kautusan. Yan lang kahulugan ng buhay natin. Doon lang natin makikita ang tunay na kagalakan sa buhay nito. Otherwise, walang kahulugan. Yung pinakamayamang tao na namatay, na may-ari ng maraming mga malls, namatay siya. Ngayon, ang tanong, what now? Mayaman ka, bilyonaryo. Namatay ka. Ano ngayon? Hindi mo madadala yung bilyon niya, di ba? Anong problema na kaya? Ang pagtingin sa ating buhay ng primarily material existence, walang kabuluhan niya. Hindi lang tayo material existence, mga kapatid. Walang kabuluhan pag nag-concentrate tayo sa material ng mga bagay. So, anong kahulugan ng buhay ng tao sa kaisipan ng siyang libutan? And dito, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 32, if in the manner of man I have fought with beasts of Ephesus, what advantage is it to me? If the dead do not rise. Sabi ni Pablo, anong kahulugan ng aking pakikipaglaban sa mga hayop sa Efeso kanya? Hindi natin alam kung kailan nangyari yun. Kung hindi ako mabubuhay na maguli kanya, anong kahulugan ng ginawa ko yun? Wala. So, anong gagawin mo? Wala, anong kami natin? Let us sit and drink for tomorrow we die. Kanya. Yan ang paningin na sa libutan. Tayo mga kapatid, nasa sa atin, desisyon kung ano ang ating gagawin. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos, kung saan natin gagamitin ang biyaya na binigay sa atin. Totoo yun. Pero tandaan natin, kung ito'y gagamitin natin sa purely personal reason, delikado yun. Kaya lapitin natin gawin yan. Binigay sa atin ng Diyos para mag-enjoy tayo. Pero hindi lang yun ang kahulugan ng ating buhay. Ang kahulugan talaga yung una, makita natin. Tayo matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang kautusan. So, sino tayo? Tayo nila lang. Nagdalaman Diyos sa larawan niya at tawangisan niya Kanya. Yun tayo. Hindi lang tayo material na nilala. So, tayo lang galing. Nanggaling tayo sa Diyos. Ngayon, bakit tayo nandito? Nandito tayo, nilalang tayo ng Diyos para matakot sa Kanya at sumunod sa Kanyang kautusan para makasama tayo ng Diyos magpakailanman. Yun ang dahilan. Naglalang ang Diyos ng katulad niya para may makasama siya. Tatlo lang sila eh. Nagkakaisa. So nalulang sila ng mga nilalang na katulad nila. Na magiging kawangis sila, magiging katulad nila na hiwalay sa kasalanan, at makasama nila magpakailanman Kanya. Yun ang kagalakan ng Diyos. Hindi natin may paniwalag yun, pero yun ang kagalakan ng Diyos. Katulad din ng kagalakan ng isang magulang na nagkaroon ng anak. Hindi ito nalalaman ng ating mga anak, pero ito'y nalalaman ng isang magulang. Nung naipanganak si Earl, hindi alam yun, ako alam ko eh. Iba yung pakiramdam mo. Bumuting na akong umiyak eh. Ito si Earl ako eh. Ito yung anak ko. So, bakit ako nagkaanak? Parang lumalabas yung malaking obligasyon, responsibility sa iyo kaisipan. Ito'y binigay sa akin ngayon. Anong gagawin ko dito?
Yun ay isang bagay na nagbibigay siya ng paghanga sa Diyos, nagbigay siya sa batang yun. Anong gagawin mo dito sa batang ito ngayon, binigay sa atin ng Diyos. So yun pang nakikita natin. Ang ating buhay ay binibigyan ng kahulugan ng Diyos. Saan tayo pupunta? Depende sa atin. Gusto natin makasama ang Diyos magpakailanman, sumunod tayo sa kalooban niya. Ano klaseng kasiyahan at kagalakan, di natin alam. Pero alam natin, ito'y mabuti at maganda at walang katulad sa lupa. Yun ang alam natin. Anong itsura noon? Hindi natin alam. Tayo sumasampalataya, nagtitiwala sa Diyos. At tulad ng sinabi niya, dadalhin tayo sa isang magandang lugar na walang katulad sa mundong ito. Yun ang alam natin. Anong itsura natin? Hindi rin natin alam. Nagtitiwala tayo na ang ating itsura, kung ano man yun. Basta tayo dadalhin sa langit ng Panginoon at makasama natin siya magpakailanman. So yung ito dati napapatunayan kung paano kalimitado ang ating kaisipan. Itong malimitadong kaisipan at gusto mong may paliwanag ang isang bagay na higit sa iyong kaisipan, hindi mo may papaliwanag. Ang Biblia nagsasabi sa atin ng paliwanag ng mga bagay na yun. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng katotohanan. So ito po ang ating mensahe po sa hapong ito.